Ginit ng Malacanang na hindi politically motivated or harassment ang pag-aresto ng otoridad kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Iginit naman ng DILG dapat ay sumuko na ang religious leader at harapin sa korte ang kanyang mga kaso. Nagbabalik si Patrick De Jesus sa Sentro Balita. Iginiit ni DILG Secretary Benhur Abalos na ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado. Nitong Sabado ay pinasok ng mga pulis ang KOJC compound upang ihain ang warrant. Muli namang nanawagan si Abalos kina Kibuloy na sumuko na para harapin ang mga paratang laban sa kanila at ipakita na iginagalang nila ang batas. Dagdag ni Abalos, maging kalmado at hayaan ng publiko na umiral ang legal na proseso. Ang PNP nanawagan sa mga political backer at maimpluwensyang kalyado ni Kibuloy na hikayatin itong sundin ng batas at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang legal na proseso. Sa isang pahayag, binigyang diin ni PNP Chief Police General Romel Marbil na bilang isang bansa, tayong lahat ay may tungkuling sumunod sa batas at tiyakin na ito ay naipatutupad ng walang kinikilingan. Aniya, ang isyong ito ay higit pa sa legal na obligasyon at isang patunay na walang sino man ang higit sa batas. Pinaalalahanan din ni Marbil ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng paghadlang sa hustisya at pagtatago sa isang pugante o pagiging kasabwat sa ganitong mga kawakyo o pagiging kasabwat sa ganitong mga gawain ay isang seryosong paglabag sa batas. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang PNP sa pamilya at mga mahal sa buhay ng isang individual na nasawi sa KOJC compound. Kasabay ng paglilinaw na ang insidenteng ito ay hiwalay at walang direktang kaugnayan sa mismong operasyon. Nanindigan ng PNP na ipatutupad ang batas ng patas at nakatarungan upang matiyak na ang hustisya ay may pagkakaloob sa lahat. Sinagot naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga alegasyong politically motivated ang pagtugis kina Kibuloy. The law must take its course. Is answerable to the law must take its course. Meron namang process dyan. Samantala, dalawa umanong biktima ng human trafficking ang nasagip ng PNP at DSWD sa KOJC compound. Noong 2022 daw, umalis sa kanyang tahanan ang isa sa mga biktima kasama ang isang KOJC member, kapalit ng pangakong scholarship sa Cebu. Pero dinala siya sa Davao at hindi na pinahintulutang makausap ang kanyang mga magulang. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice at Interagency Council Against Trafficking sa PNP at DSWD upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga umano'y biktima at tulungan sila sa case build-up para makapagsampa ng reklamo sakaling mapatunayan. Hinikayat din ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang iba pang posibleng biktima ng human trafficking sa loob ng KOJC na makipag-ugnayan kasabay ng pagtitiyak sa kanilang proteksyon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.